Madaling araw pa lamang ay gising na si Rosana. Sa maliit na kubong pawid sa gilid ng baryo, maririnig ang mahinang kaluskos ng palanggana at ang paglangit-ngit ng lumang tabo na lagi niyang ginagamit sa paglalaba. Sanay na ang kanyang mga kamay sa lamig ng tubig at gaspang ng sabon, ngunit kahit kailan ay hindi nasanay ang kanyang puso sa hirap ng buhay. Si Rosana ay kilala sa baryo bilang masipag ngunit kapuspalad. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang, kaya't maaga siyang natutong kumayod para mabuhay. Ang tanging kabuhayan niya ay ang paglalaban ng damit ng mga kapitbahay at mayayamang taga-kabilang nayon. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, pasan-pasan niya ang isang malaking banyera ng maruruming damit patungo sa sapa na nasa dulo ng baryo. Ang sapang iyon ay tahimik at malalim, napapaligiran ng matatandang kawayan at balete. Madalas ay may bulong-bulungan ng mga matatanda tungkol sa lugar na iyon, na may kung anong nilalang daw na naninirahan sa kailaliman ng tubig. Ngunit para kay Rosana, ang sapa ay simpleng lugar lamang kung saan siya kumikita ng ikabubuhay. Wala siyang panahon para matakot sa mga sabi-sabi. Kung may multo man dyan, sana tumulong na lang sa paglalaba. Minsan ay pabirong nasabi niya sa sarili habang inilulublob ang isang makapal na kumot sa tubig. Umagang iyon ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Manipis ang hamog na gumagapang sa ibabaw ng sapa at ang mga dahon ng kawayan ay marahang sumasayaw sa hangin. Isa-isang binanlawan ni Rosana ang mga damit. Pinipiga ang bawat isa ng buong lakas. Pawis at tubig ang sabay na tumutulo sa kanyang noo. Ngunit habang abala siya, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang batok. Parang may nakatingin. Huminto ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang napalingon sa paligid. Tahimik. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig ang maririnig. Guni-guni lang to, bulong niya sa sarili, saka muling nagpatuloy sa paglalaba. Ilang sandali pa ang lumipas nang may marinig siyang mahinang paggalaw sa kabilang bahagi ng sapa. Parang may gumagapang sa tubig. Napakunot ang noo ni Rosana. Hindi iyon tunog ng isda. Mas mabigat. Mas buhay. Unti-unti siyang tumayo at sumilip sa may malalim na bahagi ng sapa. Ang tubig ay tila bahagyang umiikot, parang may malaking bagay na gumagalaw sa ilalim. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May tao ba dyan? Lakas loob niyang tawag. Walang sumagot. Ngunit sa gitna ng malinaw na tubig, may umangat na bahagyang hugis. Parang ulo. Napaatras si Rosana. Mula sa kailaliman ng sapa ay unti-unting lumitaw ang isang nilalang. Kalahating tao, kalahating ahas. Ang itaas na bahagi nito ay anyong binata, maputla ang balat at may matalim na mga mata na kumikislap sa liwanag ng umaga. Ngunit mula baywang pababa ay katawan ng isang dambuhalang ahas na kulay esmeralda ang mga kaliskis. Napatili si Rosana, ngunit walang lumabas na tunog sa kanyang lalamunan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makatakbo. Ang nilalang ay hindi umahon ng tuluyan. Nananatili itong kalahati sa tubig, nakamasid lamang sa kanya. At sa kabila ng takot, may kakaibang lungkot sa mga mata nito. Lumipas ang ilang sandaling tila napakahaba. Pagkatapos ay nagsalita ang nilalang sa tinig na malamig ngunit malinaw. Huwag kang matakot, Rosana. Lalong nanlaki ang mga mata ng babae. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot ang taong ahas. Bahagya lamang itong lumapit sa gilid ng tubig, ngunit sapat ang distansya upang hindi siya maabot. Matagal na kitang pinagmamasdan, wika nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Rosana. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Pero may kung anong puwersang pumipigil sa kanya. Hindi takot lamang,
kundi matinding pag-usisa. Hindi kita sasaktan, dugtong ng nilalang. Ikaw ang kauna-unahang taong hindi ko nakita na nagtapon ng dumi sa sapa at ang kauna-unahang hindi nagmura sa tubig na to. Hindi maintindihan ni Rosana kung bakit, ngunit unti-unting humupa ang kanyang panginginig. Ano? Ka ba? Mahina niyang tanong. Bahagyang yumuko ang nilalang at sa unang pagkakataon ay may bahid ng lungkot ang mukha nito. Ako ang bantay ng sapang ito, ang tinatawag nilang taong ahas. Umihip ang malamig na hangin. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Rosana na ang simpleng araw ng paglalaban niya sa sapa ang magsisimula ng pagbabagong tuluyang babaligtad sa kanyang kapalaran. Kinabukasan ay mas maaga pang nagising si Rosana kaysa karaniwan. Halos hindi siya nakatulog sa buong magdamag. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa alaala niya ang malamlam, ngunit matalim na titig ng nilalang sa sapa. Maraming beses niyang sinabi sa sarili na huwag nang bumalik doon. Ngunit paano siya kikita? Wala siyang ibang mapaglalabhan. Sa huli, tulad ng nakasanayan, pinasan niya ang banyera ng maruruming damit at tinahakang makipot na daan patungo sa sapa. Ngunit ngayon, bawat kaluskos ng dahon at bawat lagaslas ng hangin ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Pagdating niya sa pampang, sandali siyang natigilan. Tahimik ang sapa. Masyadong tahimik. Walang bakas ng kahapon. Siguro, guni-guni ko lang talaga. Mahina niyang bulong, bagaman hindi siya kumbinsido sa sarili. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng tubig at sinimulan ng paglalaba. Isa-isang ibinabad, kinusot at piniga ang mga damit. Pilit niyang ibinabalik sa dati ang kanyang ritmo, ngunit ramdam niyang hindi na tulad ng dati ang paligid. Makalipas ang ilang sandali, lumamig ang hangin. Biglang kumulot ang tubig sa gitna ng sapa. Napatigil ang mga kamay ni Rosana. Dahan-dahan siyang napalingon. Mula sa kailaliman ay muling umangat ang pamilyar na anyo. Ang maputlang muka at ang kumikislap na kaliskis na kulay esmeralda. Napalunok si Rosana, ngunit hindi na siya napaatras tulad kahapon. Akala ko, hindi ka na babalik. Nauutal niyang sabi. Bahagyang kumurap ang taong ahas. Ngayon ay mas malinaw niyang nakikita ang mukha nito. Hindi ito mukhang halimaw na uhaw sa dugo. Sa halip, mukha itong isang nilalang na matagal nang nag-iisa. Araw-araw akong narito, sagot nito ng mahinahon. Ikaw lamang ang ngayon ko kinausap. May kung anong kirot na dumaan sa dibdib ni Rosana sa narinig. Bakit ako? Tanong niya. Saglit na tumahimik ang nilalang bago sumagot. Dahil ikaw ang kauna-unahang tao na bumabati sa tubig at nagpapasalamat matapos maglaba. Napahiya si Rosana. Hindi niya akalaing may nakapapansin sa simpleng ugali niyang iyon. Tahimik silang nagkatitigan. Hindi na gaanong nanginginig ang kanyang mga kamay. May pangalan ka ba? Bigla niyang tanong. Bahagyang napakunot ang noo ng nilalang na parabang matagal na itong hindi tinatanong. Ahasan, sagot nito sa wakas. Iyan ang itinawag sa akin noon. Tumango si Rosana, bagaman hindi pa rin nawawala ang kanyang pag-iingat. Sa sumunod na mga araw, naging kakaiba ang kanyang routine. Tuwing umaga, naroon si Ahasan. Hindi lumalapit ng sobra, ngunit palaging nagbabantay mula sa tubig habang siya ay naglalaba. Unti-unti, napalitan ng pag-uusap ang katahimikan. Nalaman ni Rosana na matagal nang nagbabantay ang nilalang sa sapa, mas matagal pa kaysa sa pinakamatandang tao sa baryo. Isinumpa raw ito noon kaya't hindi makaalis sa tubig na kanyang pinangangalagaan. At habang tumatagal, unti-unti ring nawawala ang takot ni Rosana. Isang umaga,
Napansin ni Hasan ang malalim na paghinga ng dalaga habang pinipiga ang makapal na kumot. "Pagod ka," tahimik nitong sabi. Ngumiti si Rosana, ngunit bakas ang hirap sa kanyang muka. "Sanay na ako," sagot niya. "Kailangan eh." Tahimik na minasdan siya ng taong ahas. Maya-maya dahan-dahan itong lumubog sa tubig. Napakunot ang noo ni Rosana. "Ahasan?" Tawag niya. Walang sumagot. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos, may biglang umangat mula sa tubig at dumaosdos papunta sa pampang. Isang maliit na supot na tila gawa sa lumang tela. Nagulat si Rosana. Maingat niya itong pinulot at dahan-dahang binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob, kumikislap ang maliliit na butil ng gintong tila buhangin. Napaatras siya. Anong ibig sabihin nito?" Nanginginig niyang tanong habang napapatingin sa tubig. Unti-unting lumitaw muli si Hasan, tahimik ang muka. "Bayad sa iyong kabutihan," wika nito. Mabilis na umiling si Rosana. Hindi ko to pwedeng tanggapin." Ngunit nanatiling kalmado ang nilalang. "Hindi kita binabayaran," sabi nito. "Gusto kitang tulungan." Tahimik ang buong paligid. At sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang kapalaran ni Rosana sa direksyong hindi niya kailanman inakala. Hindi agad nakapagsalita si Rosana. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak ang supot ng kumikislap na butil. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoong karaming ginto sa buong buhay niya. Kahit noong minsang napadaan siya sa tindahan ng alahas sa bayan, hindi ganito kakinang ang nakita niya. "Hindi ko to kayang tanggapin." Mahina, ngunit mariin niyang ulit. Ngunit nanatiling kalmado si Hasan sa gitna ng tubig. Hindi ito gumalaw. Tanging ang mga mata lamang nito ang nakatutok sa kanya. Hindi mapilit, hindi mapanakot, kundi tila nagmamakaawa. "Hindi mo ito utang," wika nito. "Handog ko ito sa'yo." Napakagatlabi si Rosana. Sa isip niya, napakaraming maaaring mabili ng supot na iyon. Bigas, gamot, bagong bubong para sa kanyang kubo. Ngunit kasabay ng tukso ay ang takot. "Bakit ako?" muling tanong niya, halos pabulong. Saglit na natahimik ang taong ahas bago sumagot. "Dahil sa tagal kong nagbantay sa sapang ito, ngayon lang ako nakakita ng taong may pusong hindi sakim." Parang may kumirot sa dibdib ni Rosana. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong salita. Ibinaba niya ang tingin sa supot, saka muling tumingin kay Hasan. "Kung tatanggapin ko to, may kapalit ba?" Diretsong tanong niya. Bahagyang umiling ang nilalang. "Wala. Ang hiling ko lamang, huwag mong sabihin sa iba ang tungkol sa akin." Tahimik ang hangin. Ilang sandaling nag-isip si Rosana. Sa wakas, marahan siyang tumango. "Sige, pero konti lang ang kukunin ko," sabi niya, sabay kurot ng maliit na bahagi ng gintong buhangin at ibinalik ang supot sa gilid ng tubig. Bahagyang kumunot ang noo ni Hasan. "Bakit hindi mo kinuha lahat?" Ngumiti si Rosana. Isang payak ngunit taos ng ngiti. "Dahil hindi ko naman pinaghirapan yan lahat." Sa unang pagkakataon, may kakaibang kislap na dumaan sa mga mata ng taong ahas. Hindi ito sanay sa ganoong sagot. Mula sa araw na iyon, unti-unting nagbago ang buhay ni Rosana. Sa maliit na bahaging ginto na kanyang tinanggap, nakabili siya ng bagong batya, mas matibay na lubid sampayan at kaunting bigas na hindi na kailangang tipirin gabi-gabi. Hindi siya yumaman agad, ngunit gumaan ang kanyang buhay. Napansin iyon ng mga kapitbahay. "Rosana, parang gumaganda ang lagay mo ha?" Minsang biro ng isang labandera. Ngumiti lamang siya at umiwas sa usapan. Tuwing umaga, patuloy pa rin siyang pumupunta sa sapa. Ngunit ngayon, may kakaiba ng inaabangan ng kanyang mga hakbang. At palaging naroon si Hasan. Minsan ay nagkukwento ito ng mga lumang alamat ng ilog at kagubatan.
Minsan na may tahimik lamang itong nagbabantay habang siya'y naglalaba. Sa paglipas ng mga linggo, ang dating takot ni Rosana ay napalitan ng kakaibang tiwala. Ngunit isang umaga, may napansin siyang hindi tama. Habang papalapit siya sa sapa, may bakas ng yapak sa maputik na pampang. Hindi iyon sa kanya. Hindi rin iyon mukhang sa mga karaniwang taga-baryo. Mabigat, malalaki, at papunta sa mismong lugar kung saan siya naglalaba. Biglang nanlamig ang kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumapit sa tubig. Tahimik ang sapa. Walang ahasan. Hindi tulad ng dati. Ahasan? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Tanging ang marahang pag-ikot ng tubig sa gitna ng sapa ang kanyang narinig. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala niya ang bantay ng sapa, kinabahan si Rosana ng totoo. Dahan-dahang lumapit si Rosana sa gilid ng sapa, pilit pinapakalma ang sarili. Karaniwan, sa oras na iyon, ay nakatanaw na si Ahasan mula sa tubig. Tahimik ngunit naroroon. Ngunit ngayon, wala. Ang tubig ay tila mas madilim kaysa dati. At ang mga kawayan sa paligid ay kakaibang tahimik, parang may pinakikinggan. Ahasan. Muli niya tawag, mas mahina. Walang sagot. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Napayakap siya sa sarili at napatingin sa maputik na pampang. Mas malinaw na ngayon ang mga bakas ng yapak. Malalaki. Malalalim ang pagkakabaon. At tila sariwa pa. Napaatras si Rosana. May ibang nakarating dito. Habang nag-iisip siya kung aalis na ba, biglang, "Loop!" Malakas na umalo ng tubig sa gitna ng sapa. Napalingon siya. Unti-unting umangat ang pamilyar na anyo mula sa kailaliman. "Ahasan!" Napalakas ang tawag ni Rosana, ngunit agad ding napahinto. May kakaiba sa kanya. Mas maputla ang mukha nito. At may manipis na guhit ng maitim na likido na dahan-dahang umaagos mula sa gilid ng balikat nito. Parang sugat. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. "Anong nangyari sa'yo?" Bahagyang napapikit si Ahasan. Tila hirap. "May mga taong dumating kagabi." Mahina nitong sabi. Parang kinabog ang dibdib ni Rosana. "Mga tao?" Tumangon ng bahagya ang taong ahas. "May naghahanap sa akin. Matagal na." Biglang uminit ang pakiramdam ni Rosana. Hindi sa galit, kundi sa kaba. "Nasaktan ka nila?" Hindi agad sumagot si Ahasan. Sa halip, bahagya itong lumubog at muling umangat, tila pilit pinipigilan ang panghihina. "Hindi nila ako nahuli, pero babalik sila." Tumahimik ang buong paligid. Narinig ni Rosana ang sarili niyang paghinga. "Bakit kanila hinahanap?" tanong niya. Mabagal na nag-angat ng tingin si Ahasan sa kanya. "Dahil sa yamang binabantayan ko sa ilalim ng sapang ito." Parang biglang nagdugtong-dugtong ang lahat sa isip ni Rosana. Ang gintong buhangin, ang mga tsismis ng matatanda, ang kakaibang lalim ng tubig. May kayamanan nga rito at may ibang nakaalam. Kinagat ni Rosana ang kanyang labi. "May nakakita ba sa'yo kagabi?" Saglit na natahimik ang nilalang bago sumagot. "Hindi ko sigurado." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Rosana. Kung may ibang nakakita, posibleng bumalik ang mga yon. At baka, hindi lang si Ahasan ang mapahamak. Maya-maya'y dahan-dahang inilapag ni Rosana ang dala niyang banyera at lumapit pa ng kaunti sa tubig, mas malapit kaysa dati. "Makinig ka." Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Bahagyang nag-angat ng ulo si Ahasan. "Hindi kita ipagkakanulo," dugtong niya. "Pero kailangan mong mag-ingat. May mga taong sakim sa baryong to." Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, may kakaibang emosyon na dumaan sa mukha ng taong ahas. Parang gulat,
at bahagyang pag-asa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may biglang kaluskos sa likod ng mga kawayan. Nanigas si Rosana. Dahan-dahan siyang napalingon. May aninong dumaan sa pagitan ng mga puno at may boses na mahina ngunit malinaw na bumulong mula sa likuran. Alam kong may tinatago ka rito, labandera. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Rosana. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Rosana. Dahan-dahan siyang napalingon. Mula sa pagitan ng mga kawayan ay lumitaw ang isang lalaking hindi niya kilala. Matangkad, maitim ang balat sa bilad ng araw at may mga matang masyadong mapanuri. May hawak itong mahabang sibat na tila matagal ng gamit. Hindi siya taga-baryo. Ramdam iyon ni Rosana. Sino ka? Pilit niyang pinatatag ang boses. Ngumisi ang lalaki, mabagal at may halong panunuya. Hindi mahalaga kung sino ako, sagot nito. Mas interesado ako kung ano ang itinatago mo sa sapang to. Kumirot ang dibdib ni Rosana. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang bahagyang lumubog si Ahasan sa tubig. Tahimik, nagtatago. Mabilis na kumilos ang isip ni Rosana. Wala akong tinatago, matigas niyang sagot. Naglalaba lang ako rito araw-araw. Naglakad papalapit ang lalaki, lumulubog ang paa sa maputik na pampang. Talaga? Malamig nitong tugon. Kasi kagabi, may nakita kaming kakaibang galaw dito sa sapa. Kami. Nanikip ang dibdib ni Rosana. Ibig sabihin, hindi lang siya. May kasama pa ito. Sinubukan niyang panatilihing normal ang kanyang muka kahit nanginginig ang loob niya. Maraming isda rito, sabi niya. Baka yon ang nakita ninyo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan nitong ikiniling ang ulo habang nakatitig sa kanya. Parang sinusukat kung nagsisinungaling siya. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay bahagya itong tumawa. Matapang ka, labandera, sabi nito. Pero huwag kang mag-alala. Babalik pa kami. Parang may malamig na kamay na dumampi sa batok ni Rosana. Kapag napatunayan naming may bantay ngang halimaw ang sapang to, dugtong ng lalaki sabay higpit sa hawak na sibat. Malaki ang magiging gantimpala. Hindi na nakapagsalita si Rosana. Unti-unting umatras ang lalaki, saka naglaho muli sa pagitan ng mga kawayan. Tahimik. Masyadong tahimik. Ilang sandali pa ang lumipas bago muling kumilos ang tubig. Dahan-dahang umahon si Ahasan. Mas mabigat ang galaw kaysa dati. Napahamak kita, mahina nitong sabi. Mabilis na umiling si Rosana. Hindi, mariin niyang sagot. Pero kailangan na nating mag-isip. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi na ito simpleng lihim. May mga taong paparating. At hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang yamang nasa ilalim ng sapa o ang mismong bantay nito. Huminga ng malalim si Rosana. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niyang may mas malaki pa siyang laban kaysa sa araw-araw na kahirapan. At hindi niya inaasahan na hahantong siya sa puntong kakampi niya ang isang nilalang na kalahating ahas. Makinig ka, Ahasan, mahina ngunit matatag niyang sabi. Kung babalik sila, hindi ka dapat narito sa ibabaw. Bahagyang kumunot ang noo ng taong ahas. Ano ang iniisip mo? Sumulyap si Rosana sa makapal na kumpol ng kawayan sa gilid ng sapa, ang lugar na bihirang puntahan ng tao. Unti-unti, may nabubuong plano sa kanyang isipan. Isang planong maaaring magligtas o tuluyang maglagay sa kanilang dalawa sa kapahamakan. Mahigpit na napalunok si Rosana habang nakatanaw sa makapal na kumpol ng kawayan sa gawing silangan ng sapa. Noon pa man ay iniiwasan na iyon ng mga taga-baryo. Masyadong masukal, masyadong tahimik,
at sinasabing may malalim na hukay na tinatabunan ng damo. Doon napako ang kanyang tingin. Unti-unti siyang napalingon kay ahasan. May alam akong lugar. Mahina ngunit buo ang loob niyang sabi. Bahagyang nag-angat ng ulo ang taong ahas na nanatiling kalahati sa tubig. Ligtas ba roon? Huminga ng malalim si Rosana. Hindi pinupuntahan ng tao, sagot niya. At kung tama ang tanda ko, may lumang lagusan doon na konektado sa ilalim ng sapa. Saglit na nanahimik si ahasan, tila sinusukat ang kanyang sinabi. Kung totoo yan, mababa nitong tugon, maaari akong makapagtago sa mas malalim na bahagi. Tumango si Rosana. Pero kailangan nating kumilos bago sila bumalik. Hindi na nag-aksaya ng oras si ahasan. Dahan-dahan itong lumubog muli at sa ilalim ng tubig ay umikot ang malakas na agos. Parang sumasang-ayon. Samantala, mabilis na inipon ni Rosana ang kanyang mga labahin. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero mas malinaw na ngayon ang kanyang isip. Hindi na ito basta takot lamang, may kasama na itong determinasyon. Makalipas ang ilang sandali, muling umangat si ahasan. Handa na ako, sabi nito. Saglit na napalunok si Rosana. Kahit papaano, hindi pa rin siya lubusang sanay sa anyo nito, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Sumunod ka sa gilid ng sapa, sabi niya. May makipot na bahagi roon na natatakpan ng damo. Tahimik na tumango ang taong ahas. Magkasabay silang kumilos, si Rosana sa pampang, si ahasan sa ilalim ng tubig na halos hindi gumagawa ng ingay. Tanging ang marahang pag-uga ng tubig ang bakas ng kanyang paggalaw. Habang papalapit sila sa masukal na bahagi ng sapa, lalong kumapal ang hangin. Halos hindi na pumapasok ang sikat ng araw sa ilalim ng nagkukumpulang kawayan. Huminto si Rosana. Narito na, bulong niya. Maingat niyang hinawi ang makapal na damo sa gilid ng tubig. Unti-unting lumitaw ang isang makitid na siwang sa pagitan ng mga ugat at bato. Halos hindi mapapansin kung hindi mo alam ang hahanapin. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni ahasan. Matagal na itong lagusan, mahina nitong sabi. Alam mo? Gulat na tanong ni Rosana. Bahagyang tumango ang nilalang. Pero matagal ko na ring hindi nararamdaman ang bukana nito. Natabunan na pala. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Dahan-dahang lumusot si ahasan sa makipot na siwang. Sa sandaling iyon, umalon ng bahagya ang tubig, saka muling tumahimik. Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay narinig ni Rosana ang mahina, ngunit malinaw na tinig mula sa ilalim. May malalim na silid dito. Ligtas ako pansamantala. Napabuntong hininga si Rosana sa wakas. Ngunit hindi pa tapos ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil habang nakayuko siya sa pampang, may narinig siyang sabayang yapak mula sa di kalayuan. Hindi na isa. Marami na sila. Mabilis siyang tumayo at sumilip sa pagitan ng mga kawayan. Sa di kalayuan may 3 lalaking paparating. Kabilang ang lalaking may sibat kanina. Ngayon ay may kasama na itong 2 pang mukhang mabagsik. At direkta silang papunta sa sapa. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Rosana. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang palad. Sa sandaling ito, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na panganib. Mabilis na nag-isip si Rosana. Hindi siya pwedeng magmukhang kinakabahan. Kung mahahalata ng mga lalaki na may itinatago siya, tiyak na uusisain nila ang bawat sulok ng sapa. Agad siyang lumuhod muli sa pampang at nagkunwaring abalang-abala sa paglalaba. Mabilis niyang binasa ang isang damit at sinimulang kusutin ng buong lakas kahit halos nanginginig ang kanyang mga braso. Palapit ng palapit ang mabibigat na yapak. Hanggang sa, maaga ka na naman, labandera. Napapikit sandali si Rosana bago marahang napatingin. Roon ang lalaking may sibat kasama ang 2 pang lalaki.
Mas mabagsik ang kanilang mga mukha sa liwanag ng umaga. Ang isa ay may bitbit na lambat at ang isa na may dalang mahabang kawit na bakal. Nanlamig ang likod ni Rosana. Hindi lang sila naghahanap. Handa silang manghuli. Pinilit niyang ngumiti ng payak. Marami kasing labahin. Sagot niya, pilit na normal ang boses. Kailangan kumayod. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin ito sa paligid, sa tubig, sa mga kawayan, sa maputik na pampang. Parang aso na naghahanap ng bakas. May napansin ka bang kakaiba rito nitong mga nakaraang araw? Tanong nito. Bahagyang kumabog ang dibdib ni Rosana, ngunit hindi siya nagpahalata. Isda lang at palaka. Sagot niya habang patuloy sa pagkukusot. Pare-pareho lang araw-araw. Lumapit pa ang isa sa mga kasama at sinilip ang tubig. Sigurado ka? Singit nito. Tumango si Rosana. Kung may kakaiba rito, matagal ko nang nakita. Araw-araw kaya ako dito. Tahimik ang mga lalaki. Ilang sandali silang nagmasid. Pakiramdam ni Rosana ay bawat segundo ay isang oras ang haba. Pagkatapos, bahagyang ngumisi ang lalaking may sibat. Baka nga mali lang ang hinala namin, sabi nito. Pero may duda pa rin sa boses. Tumalikod ito at naglakad ng ilang hakbang palayo. Ngunit bago tuluyang umalis, muli itong napalingon kay Rosana. At kung sakaling may maalala kang kakaiba, malamig nitong dugtong. Mas mabuting sabihin mo agad sa amin. Tumango si Rosana. Oo, isa-isa nang umatras ang tatlong lalaki. Hanggang sa tuluyan silang naglaho sa pagitan ng mga puno. Ngunit kahit wala na sila, hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ni Rosana. Dahan-dahan siyang napaupo sa pampang at napahawak sa kanyang dibdib. Muntik na. Maya-maya, bahagyang umalon ang tubig sa tabi ng siwang. Mahinang boses ang umabot sa kanya mula sa ilalim. Umalis na ba sila? Napabuntong hininga si Rosana. Oo, pero babalik sila. Ramdam ko. Sandaling natahimik si Ahasan sa ilalim. Hindi ito matatapos hanggat hindi nila ako nakikita. Mahina nitong sabi. Unti-unting tumigas ang mukha ni Rosana. Sa unang pagkakataon, may kakaibang tapang na sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa nilalang na natutong magtiwala sa kanya. Kung ganon, bulong niya halos sa sarili, kailangan natin silang unahan. Tahimik ang tubig. Ano ang balak mo, Rosana? Tanong ni Hasan. Dahan-dahang tumingin si Rosana sa direksyon kung saan nawala ang tatlong lalaki. May matigas na kislap na sa kanyang mga mata ngayon. Kung gusto nilang maghanap ng halimaw, mahina ngunit matalim niyang sabi, bibigyan natin sila ng maling matutunton. At sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo sa isip ni Rosana ang isang mapanganib na panlilinlang. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan ay kumilos na si Rosana. Hindi na siya basta nagdala ng labahin. May dala na siyang plano. Tahimik ang baryo habang binabagtas niya ang makipot na daan patungo sa sapa. Bitbit niya ang banyera sa isang kamay. At sa kabila ay isang lumang supot na puno ng mga bagay na pinulot niya kagabi. Kaliskis ng malaking isda, tuyong damong may putik, at ilang lumang tela. Pagdating sa sapa, mabilis niyang sinuri ang paligid. Walang tao. Bahagyang umalo ng tubig malapit sa siwang. Senyales na gising na si Ahasan sa ilalim. Handa ka na? Mahina niyang bulong. Mula sa kailaliman ay sumagot ang pamilyar na tinig. Ano ang gagawin natin? Lumuhod si Rosana sa pampang at nagsimulang magtrabaho. Kailangan nilang maniwalang mali ang hinahanap nilang lugar, sabi niya habang kinakalat ang putik sa ibang bahagi ng sapa, malayo sa pinagtataguan ni Hasan. Maingat niyang iniwan ang mga peking bakas. Kinaskas niya ang lupa para magmukhang may mabigat na gumapang.
Ibinabad ang lumang tela sa tubig at iniwan sa damuhan. At ikinalat ang kaliskis ng isda na parang may malaking nilalang na dumaan doon. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Ahasan mula sa ilalim. Matatalino ang mga lalaking yon, babala nito. Baka mahalata nila. Huminga ng malalim si Rosana. Hindi kung magiging kapani-paniwala ito. Nagpatuloy siya hanggang sa pawisan ang kanyang noo. Nang matapos, malinaw na ang peking landas. Tila may kung anong nilalang na gumapang papalayo sa sapa at papunta sa masukal na bahagi ng kagubatan sa gawing kanluran. Malayo sa tunay na lagusan. Sa wakas ay napaupo siya at napabuntong hininga. Tapos, mahina niyang sabi. Saglit na natahimik si Ahasan. Ginagawa mo ang lahat ng ito para sa akin, wika nito. May halong pagkamangha. Hindi agad sumagot si Rosana. Sa halip, piniga niya ang isang basang damit at isinampay. Pagkaraan ng ilang sandali, saka siya nagsalita. Hindi ko alam kung bakit, tapat niyang sabi. Pero pakiramdam ko, hindi ka masama. Tahimik ang tubig. At sa kailaliman nito, may kung anong gumalaw sa dibdib ni Ahasan. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit bago pa man lumalim ang katahimikan, may biglang sigawan mula sa di kalayuan. Hoy! Dito kayo! Nanigas si Rosana. Mabilis siyang napalingon. Sa pagitan ng mga puno ay paparating muli ang 3 lalaki at ngayon ay mas marami na sila. 5 na. At direkta silang papunta sa sapa. Mabilis na bumulong si Rosana sa tubig. Manatili ka lang dyan. Huwag kang gagalaw. Mag-ingat ka. Mahina ang sagot ni Ahasan. Agad nagkunwari si Rosana na abala sa paglalaba. Ilang sandali lang ay naroon na ang grupo. Napansin agad ng lalaking may sibat ang mga bakas sa lupa. Hoy! Biglang sabi nito, sabay turo sa peking marka. Isa-isang lumapit ang mga kasama niya. Yumuko ang isa at hinipo ang putik. Mukhang sariwa. Bulong nito. Mahigpit na kinuyom ni Rosana ang palad sa ilalim ng tubig, pilit kinokontrol ang kaba. Tahimik ang grupo habang sinusundan ng tingin ng peking bakas. Papalayo. Papasok sa masukal na kagubatan. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, ngumisi ang lalaking may sibat. Nasabi ko na sa inyo, sabi nito. May halimaw nga rito. Tumayo ito at itinuro ang direksyon ng peking landas. Doon tayo. Isa-isa silang kumilos. Mabilis na sinundan ng huwad na bakas papalayo sa sapa. Hanggang sa tuluyan silang naglaho sa kakahuyan. Tahimik. Dahan-dahang napaupo si Rosana sa pampang, halos manghina ang tuhod. Makalipas ang ilang segundo, marahang umalo ng tubig. Naloko mo sila. Mahina ngunit may paghanga sa tinig ni Ahasan. Napahinga ng malalim si Rosana. Pansamantala lang, sabi niya. At habang nakatanaw siya sa direksyong tinahak ng mga lalaki, may kakaibang kutob na gumapang sa kanyang dibdib. Dahil sa kaibuturan ng kanyang isip, ramdam niyang hindi ganoon kadaling malinlang ang mga taong iyon. At kapag nalaman nila ang totoo, mas mabigat na panganib ang babalik sa sapa. Maghapon halos hindi mapakali si Rosana. Kahit nakauwi na siya sa kanyang maliit na kubo, pakiramdam niya ay nakasunod pa rin sa kanya ang mga matang mapanuri ng mga lalaking iyon. Habang inaayos niya ang kaunting bigas na kanyang lulutuin, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang kutob na hindi pa tapos ang lahat. At tama ang kanyang pakiramdam. Kinagabihan, habang tahimik ang baryo at tanging kuliglig ang maririnig sa paligid, may kumaluskos sa labas ng kanyang kubo. Naniga si Rosana. Dahan-dahan niyang inilapag ang sandok. May anino na gumalaw sa dingding na gawa sa pawid. May tao sa labas. Hindi siya huminga. Unti-unti siyang lumapit sa siwang ng bintana at sumilip. 2 lalaki ang nakatayo malapit sa kanyang bakuran.
Hindi ang tatlong nakita niya kanina, kundi ibang muka. Ngunit kapareho ang tindig. Mabagsik, mapaghinala. Narinig niya ang mahinang usapan ng mga ito. Sigurado ka ba sa sinabi ni Cardo? Kailangang may alam yang labanderang yan. Araw-araw siya sa sapa. Nanlamig ang batok ni Rosana. Binabantayan siya. Mabilis siyang umatras sa bintana at napahawak sa kanyang dibdib. Kung nagdududa na ang mga ito sa kanya, hindi na ligtas si Hasan. Hindi na rin siya. Lumipas ang ilang sandali bago tuluyang umalis ang dalawang lalaki. Ngunit hindi pa rin agad gumalaw si Rosana. Umupo siya sa gilid ng kanyang papag, tahimik na nag-iisip. Unti-unting tumigas ang kanyang muka. Hindi pwedeng hintayin ko lang sila. Mahina niyang bulong sa sarili. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagmadali siyang pumunta sa sapa. Tahimik ang paligid. Pagdating niya sa pampang, agad siyang lumuhod. Hasan, mahina niyang tawag. Halos agad umalon ng tubig sa siwang. May nangyari? Tanong ng nilalang. Tila ramdam ang bigat sa boses ni Rosana. Huminga ng malalim ang dalaga. Binabantayan na nila ako. Sandaling natahimik ang tubig. Pagkaraan ng ilang segundo, mas mababa at mas mabigat ang tinig ni Hasan. Kasalanan ko ito. Mabilis umiling si Rosana. Hindi, pero kailangan na nating maghanda. Unti-unting umangat si Hasan sa bukana ng siwang. Ingat na hindi lumabas ng buo. Ano ang nakita mo kagabi? Tanong nito. Isinalaysay ni Rosana ang lahat. Ang mga lalaking nagmamasid, ang pangalan na kanyang narinig, at ang malinaw na pagdududa ng mga ito. Habang nakikinig si Hasan, unti-unting tumalim ang kanyang mga mata. Kung ganon, mahina nitong sabi. Hindi na sila titigil. Tahimik ang hangin. Narinig ni Rosana ang sariling tibok ng puso. Hasan, mahina niyang tawag. Napatingin ang nilalang sa kanya. Kung dumating ang oras na makita kanila, napalunok siya. Lalaban ka ba? Hindi agad sumagot ang taong ahas. Sa unang pagkakataon, may mabigat na alaala na dumaan sa kanyang mukha. Matagal na akong hindi lumalaban. Mababa nitong tugon. Pero kung kailangan, gagawin ko. Ikakaibang lamig na dumaan sa hangin. At sa sandaling iyon, parehong alam ni na Rosana at Hasan. Ang tahimik nilang lihim sa sapa ay unti-unti nang nagiging isang digmaan na hindi na nila maiiwasan. Kinagabihan, mas lalong naging mabigat ang hangin sa paligid ng baryo. Habang ang karamihan ay mahimbing na natutulog, si Rosana ay gising pa rin sa loob ng kanyang kubo. Nakaupo siya sa gilid ng papag, yakap ang kanyang mga tuhod, nakikinig sa bawat kaluskos sa labas. Hindi na siya mapakali. Parang may paparating. Biglang, may mahinang sipol mula sa labas. Nanigas siya. Hindi iyon karaniwang tunog ng hangin. May ritmo. May pakay. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa siwang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, may tatlong aninong gumagalaw sa dilim, papunta sa direksyon ng sapa. Mabilis ang kanilang hakbang. Parang may hinahabol na oras. Kumirot ang dibdib ni Rosana. Hindi sila naloko. Pulong niya. Hindi na siya nagatubili. Agad niyang kinuha ang lumang alampay at tahimik na lumabas ng kubo. Kahit nanginginig ang tuhod, pinilit niyang magmadali sa makipot na daan patungo sa sapa. Madilim ang paligid, tanging buwan ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Habang papalapit siya sa sapa, mas malinaw niyang naririnig ang mga boses. Sigurado ako, dito yon nagtatago. Maghiwa-hiwalay tayo. Nanikip ang dibdib ni Rosana. Masyado na silang malapit. Pagdating niya sa pampang, halos hingalin siya. Hasan! Pabulong, ngunit apurahang tawag niya. Halos agad na kumilos ang tubig sa siwang.
Rosana? Narito na sila, mabilis niyang sabi. Hingal ang boses. Hinahanap ka nila ngayon. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa tubig. Pagkatapos ay mas umalo ng ilalim. Ibang galaw kaysa dati. Mas malakas. Mas mabigat. Kung ganon, mababang sabi ni Ahasan, kailangan ko nang umalis sa lagusang ito. Nagulat si Rosana. Saan ka pupunta? May sandaling katahimikan bago sumagot ang nilalang. May mas malalim na bahagi ang sapa, isang kuweba sa ilalim ng bato. Doon nila ako hindi basta maaabot. Humigpit ang hawak ni Rosana sa kanyang alampay. Ligtas ka ba roon? Kung hindi nila ako masusundan. Oo, ngunit bago pa sila makapag-usap pa, may biglang kaluskos sa likod ng mga kawayan. Napalingon si Rosana. May ilaw ng sulo na sumilip sa pagitan ng mga dahon. Malapit na. Umalis ka na. Mahina ngunit mariing utos niya. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, tao at nilalang ng sapa. Sa unang pagkakataon, may malinaw na pag-aalala sa mukha ni Ahasan. Mag-ingat ka, Rosana. Kasunod nito, malakas na umalo ng tubig habang mabilis itong lumubog sa kailaliman. Halos kasabay noon. Hoy, sino yan? Napaharap si Rosana. Lumabas mula sa mga kawayan ang lalaking may sibat kasama ang dalawa pa. May hawak na sulo at lambat. Nahuli nila siya. Mabilis na kumilos ang isip ni Rosana. Pinilit niyang magmukhang gulat na gulat. Ako po, sabi niya. Naglalaba lang ako. Ngunit hindi kumbinsido ang lalaki. Dahan-dahan itong lumapit. Naniningkit ang mga mata. 10 oras na ng gabi? Naglalaba ka? Malamig nitong tanong. Nilunok ni Rosana ang kaba. Kailangan ko po. Marami pong labahin bukas. Tahimik ang mga lalaki. Pagkatapos ay biglang itinuro ng isa ang tubig. May gumalaw doon. Kumirot ang dibdib ni Rosana. Sandaling nagkatinginan ang mga lalaki. Pagkatapos, sabay-sabay nilang inilubog ang lambat at kawit sa tubig. At sa sandaling iyon, alam ni Rosana, isang maling galaw lang at mabubunyag na ang lihim ng sapa. Sumikip ang dibdib ni Rosana habang pinapanood ang mararahas na galaw ng mga lalaki sa tubig. Sunod-sunod ang bagsak ng lambat. Kumakaskas ang kawit sa ilalim ng sapa. Wala pa! Sigaw ng isa. Laliman mo! Utos ng lalaking may sibat. Halos hindi na makahinga si Rosana. Sa loob-loob niya ay nagdarasal siyang makalayo na si Ahasan sa mas malalim na bahagi. Ngunit bawat segundo ay parang kutsilyong unti-unting umiikot sa kanyang sikmura. Maya-maya, may sumabit sa kawit. Hoy! Sigaw ng isa. May nahila ako! Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang palad. Dahan-dahang hinila ng lalaki ang kawit palabas ng tubig. Tumutulo ang putik. May nakasabit. Isang piraso ng lumang tela na kanina lamang ay itinapon ni Rosana bilang bahagi ng panlilinlang. Saglit na natahimik ang grupo. Pagkatapos ay napamura ang lalaking may sibat. Lintik, basura lang. Halos bumigay ang tuhod ni Rosana sa lihim na paghinga. Ngunit hindi pa tapos ang lalaki. Naningkit ang mga mata nito at muling tumingin sa tubig. May gumalaw talaga dito. Mariin nitong sabi. Hindi ako nagkakamali. Lumapit pa ito sa mismong gilid ng sapa. Malapit sa siwang kung saan nakatago ang lagusan. Nanlamig ang likod ni Rosana. Kung isa pang hakbang, mabubunyag. Mabilis na kumilos ang isip niya. Bigla siyang napaatras at napahawak sa kanyang paa. Aray! Malakas niyang daing. Napalingon ang lahat. Anong nangyari? Iritadong tanong ng isa. Napaupo si Rosana sa lupa, kunwaring napapangiwi.
May tumusok po sa paa ko. Hingal niyang sabi. Agad na lumapit ang dalawang lalaki. Ano yan? Tinik lang. Ngunit napamura ang isa nang makita ang dugo sa talampakan ni Rosana. Totoo ang dugo. Sinadya niyang tapakan ng matulis na bato kanina habang nagmamadali. Dumudugo nga, sabi nito. Nainis ang lalaking may sibat. Tsk, sayang oras. Muli nitong sinulyapan ng tubig. Matagal, mapaghinala. Halos tumigil ang mundo para kay Rosana. Pagkatapos, umiling ang lalaki. Wala rito, sayang ang gabi. Parang nabunutan ng tinik ang dibdib ni Rosana. Isa-isa nang umatras ang mga lalaki. Bantayan pa rin natin ang lugar. Huling sabi ng pinuno bago sila tuluyang naglaho sa dilim. Tahimik. Ganap na tahimik. Ilang sandali pang hindi gumalaw si Rosana. Hanggang sa mahinang umalon ang tubig sa may siwang. Rosana. Mahinang tawag mula sa ilalim. Napapikit siya sa sobrang pagod at kaba. Umalis na sila. Bulong niya. Maya-maya ay bahagyang umangat si Ahasan, ngunit nanatiling nakatago ang kalahati ng katawan. Mas mabigat ang tingin nito ngayon. Sinaktan mo ang sarili mo, sabi nito. Mahina lang na ngumiti si Rosana kahit nanginginig pa. Kailangan eh. Sandaling natahimik si Ahasan. Sa malamlam na liwanag ng buwan, mas malinaw ang emosyon sa kanyang mukha, hindi na lamang pagkamangha, kundi utang na loob, at isang mas malalim na damdamin na unti-unti niyang kinatatakutan. Hindi na ligtas para sa iyo ang manatiling malapit sa sapa, mababa nitong sabi. Ngunit dahan-dahang umiling si Rosana. Hindi pa tayo tapos. Mahina ngunit matatag niyang sagot. Sa di kalayuan, muli na namang umihip ang malamig na hangin. At pareho nilang naramdaman. Ang susunod na pagbabalik ng mga mangangaso ay hindi na basta paghahanap lamang, kundi paghuli o pagpatay. Madaling araw na nang makabalik si Rosana sa kanyang kubo. Hindi pa rin tumitigil ang bahagyang pagkirot ng sugat sa kanyang paa. Ngunit mas mabigat ang gumugulo sa kanyang isip kaysa sa sakit ng laman. Halos hindi siya nakatulog. Sa bawat pagdampi ng hangin sa dingding ng pawid, pakiramdam niya ay may nagmamasid. At nang sumikat ang araw, nangyari ang kinatatakutan niya. May kumatok sa kanyang pinto. Malakas, mariin. Napabalikwas si Rosana sa pagkakahiga. Labandera, buksan mo to. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Kilalang boses iyon. Ang lalaking may sibat. Dahan-dahan siyang tumayo at pinuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang tatlong lalaki. Mga matang puyat ngunit mas mabagsik kaysa dati. Sa likod nila ay may dalawa pang hindi niya kilala. Mas marami na sila. May itatanong lang kami, sabi ng pinuno. Malamig ang titig. Pinilit ni Rosana na manatiling kalmado. Ano po yon? Ilang sandali siyang tinitigan ng lalaki bago nagsalita. Kagabi, mababa nitong simula. Ikaw lang ang tao sa sapa. Kumirot ang dibdib ni Rosana. May nakita ka bang kakaiba? Tahimik ang kubo. Naririnig ni Rosana ang sariling tibok ng puso. Ngunit dahan-dahan siyang umiling. Wala po, sagot niya. Ako lang ang naroon. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Sigurado ka? Opo. Lumapit pa ito ng kalahating hakbang. Dahil kung nagsisinungaling ka, mahina ngunit may banta. Madadamay ka sa mangyayari. Hindi umatras si Rosana. Sa kabila ng kaba, matatag ang kanyang boses. Wala po akong dahilan para magsinungaling. Tahimik ang grupo. Pagkatapos ay biglang ngumisi ang pinuno. Hindi dahil kumbinsido siya, kundi dahil may naisip. Sige, sabi nito. Samahan mo kami. Nanlaki ang mga mata ni Rosana.
Saan po? Sa sapa. Parang huminto ang mundo. Kung isasama nila siya roon, kung may makita silang bakas, mabubunyag ang lahat. Ngunit wala siyang pagpipilian. Maya-maya, naglakad silang magkakasama patungo sa sapa. Ramdam ni Rosana ang bawat hakbang na parang pabigat ng pabigat ang kanyang dibdib. Pagdating nila sa pampang, mabilis na nagsipangalat ang mga lalaki. Sinuri nila ang putik, ang damuhan, ang tubig. Mahigpit na nakayuko si Rosana, pilit hindi tumitingin sa siwang. Lumipas ang ilang nakapangingilabot na sandali. Hanggang sa, "Hoy!" Napalingon ang lahat. May isang lalaki na nakaluhod malapit sa gilid ng sapa. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Masyado siyang malapit sa siwang. May hawak itong kung ano sa putik. Dahan-dahan itong tumayo. At sa kanyang kamay, kumikislap na maliit na bagay. Isang berdeng kaliskis. Mula sa balat ni Ahasan. Nanlamig ang buong katawan ni Rosana. Unti-unting lumingon ang lalaking may sibat sa kanya. At sa unang pagkakataon, may malinaw na ngiting tagumpay sa kanyang mukha. Parang naubusan ng hangin ang dibdib ni Rosana. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang berdeng kaliskis ay kumikislap sa palad ng lalaki. Tinatamaan ng liwanag ng umaga. Ebidensyang hindi na may tatanggi. Tahimik ang buong pampang. Unti-unting lumapit ang lalaking may sibat. Hindi inaalis ang tingin kay Rosana. "Ano ito? Labandera?" Malamig nitong tanong. Pinilit ni Rosana na lumunok kahit tuyo ang lalamunan. "Iisda lang po siguro." "Isda?" Putol nito sabay taas ng kilay. Ipinakita nito ang kaliskis sa mga kasama. "May nakita na ba kayong isdang ganito ang kaliskis?" Isa-isang umiling ang mga lalaki. Lalong bumigat ang hangin. Lumapit pa ang pinuno kay Rosana hanggang halos isang dipa na lang ang pagitan nila. "Alam mo kung ano to?" Mababa nitong sabi. Mahigpit na kinuyom ni Rosana ang kanyang palad sa likod ng kanyang katawan. Hindi siya pwedeng bumigay ngayon. "Hindi ko po alam." Matigas niyang sagot. Sandaling nagkatitigan sila. Pagkatapos, biglang tumawa ang lalaki. Ngunit walang saya sa tunog. "Sige," sabi nito. "Kung ayaw mong magsalita." Ibinulsa nito ang kaliskis. "Kami na lang ang maghahanap." Mabilis itong humarap sa mga kasama. Lambat, kawit, hukayin ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Hindi pwede. Nagsimulang kumilos ang mga lalaki. Ang iba'y lumusong sa mababaw bahagi ng sapa. Ang iba namay nagsimulang kalikutin ang mga ugat at bato sa gilid. Palapit sila ng palapit sa siwang. Sumikip ang dibdib ni Rosana. Kung magpapatuloy ito, matatagpuan nila si Ahasan. At sa sandaling iyon, may biglang malamig na hangin na dumaan sa ibabaw ng tubig. Mahina sa una. Halos hindi pansin. Pagkatapos, unti-unting umikot ang tubig sa gitna ng sapa. Napatigil ang isang lalaki. "Hoy," bulong nito. Lalong lumakas ang pag-ikot. Gumapang ang maliliit na alon patungo sa pampang. Napaatras ang dalawang lalaking nasa tubig. "Ano to?" Biglang, bumulwak ang tubig sa gitna ng sapa. Parang may dambuhalang gumalaw sa kailaliman. Napatili ang isa. May kung ano sa ilalim. Nagkagulo ang grupo. Mabilis na napalingon ang pinuno sa gitna ng sapa, naniningkit ang mga mata. Sa gilid, nanigas si Rosana. Alam niya ang galaw na iyon. Hindi iyon aksidente. Hindi iyon takot. Kusang gumagalaw si Ahasan. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, handa na itong magpakita. Unti-unting umangat ang isang maitim na anino mula sa ilalim ng tubig. At sa sandaling iyon,
Naramdaman ni Rosana na magsisimula na ang unos na hindi na nila kayang pigilan. Unti-unting umangat ang anino mula sa kailaliman ng sapa. Una ang maitim na hugis. Pagkatapos ay ang kumikislap na berdeng kaliskis na sumalo sa liwanag ng araw. Napaatras ang mga lalaki. Ano yan? Sumunod na lumitaw ang maputlang mukha ni Ahasan. Ngayon ay hindi na nagtatago, hindi na tahimik na tagamasid. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, at ang malapad na katawan ng ahas ay dahan-dahang pumalibot sa mababaw na bahagi ng tubig. Napaurong ang dalawang lalaking nasa sapa, halos matisod sa pagmamadali. Lintik, totoo nga. Ang lalaking may sibat ay nanatiling nakatayo, ngunit kita ang pagigting ng kanyang panga. Sa wakas, bulong niya. Sa gilid, nanlalamig ang buong katawan ni Rosana. Hindi ito ang plano. Hindi ganito. Tahimik na tumitig si Ahasan sa grupo. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit umaling-aungaw sa buong pampang. Umalis kayo. May bigat ang bawat salita. Sandaling natahimik ang mga lalaki. Pagkatapos, biglang sumigaw ang isa. Hulihin natin! Parang sumabog ang tensyon. Sabay-sabay nilang inihagis ang lambat. Ngunit, mabilis sa galaw ni Ahasan. Isang malakas na pitik ng buntot. Splash! Tumilapon ang tubig at napaatras ang dalawang lalaki. Nabitawan ng lambat. Nagkagulo ang grupo. Mag-ingat! Ang laki! Sinugod ng lalaking may sibat ang gilid ng tubig at buong lakas na inundayan ang sibat pababa. Ngunit sa isang iglap, umiwas si Ahasan. Sumadsad ang sibat sa putik at sa susunod na sandali, umikot ang mahabang katawan ng taong ahas sa mababaw na bahagi. Hindi umaatake, kundi humaharang. Nagbabala. Umalis kayo habang may oras pa. Malamig nitong ulit. Ngunit ang kasakiman ay mas malakas kaysa takot. Gantimpala yan! Sigaw ng isa. Huwag ninyong paalisin. Muling sumugod ang tatlo. Sa gilid, hindi na nakatiis si Rosana. Tama na! Sigaw niya. Sandaling napalingon ang lahat, tao at nilalang. Humakbang si Rosana papunta sa pagitan. Nanlaki ang mga mata ng pinuno. Umalis ka dyan, babae! Ngunit matatag ang tindig ni Rosana kahit nanginginig ang kanyang tuhod. Wala siyang ginagawang masama sa inyo! Sigaw niya. Bakit ninyo siya hinahabol? Naningkit ang mga mata ng lalaki. Hindi mo naiintindihan, malamig nitong sagot. Kayamanan ang binabantayan niyan. Tahimik ang hangin. Unti-unting tumigas ang mukha ni Rosana. Kung kayamanan lang ang habol ninyo, mababa niyang sabi, wala kayong karapatang pumatay. Saglit na natahimik ang grupo. Ngunit ang pinuno ay ngumisi lamang. Sa mundong to, sabi niya, sabay bunot ng sundang sa baywang. Ang may lakas ang may karapatan. At sa isang kisap mata, sumugod siya. Direkta kay Rosana. Nanlaki ang mga mata ni Ahasan. Rosana! At sa susunod na sandali, sumabog ang tubig sa pinakamalakas nitong pag-alon. Sa isang kisap mata, kumidlat ang galaw ni Ahasan. Bumulwak ang tubig sa pagitan ni Rosana at ng lalaking may sundang. Isang malakas na hampas ng buntot. Wham! Tumilapon pa atras ang sumugod na lalaki at bumagsak sa putik na pahiyaw sa sakit. Nagkagulo ang kanyang mga kasama. Lintik! Umatras kayo! Ngunit hindi na umatras si Ahasan. Sa unang pagkakataon, tuluyan itong umangat mula sa sapa. Ang mahaba at makapangyarihang katawan ay kumislap sa liwanag ng araw. Mas malaki ito kaysa sa inakala ng mga lalaki. Mas nakakatakot. Mas buhay. Ngunit ang mga mata nito ay nakapako lamang kay Rosana.
tinitiyak na ligtas siya. "Lumayo ka," mababang utos nito sa dalaga. Ngunit umiling si Rosana kahit nanginginig. "Hindi kita iiwan." Isang sandaling katahimikan ang bumagsak. Pagkatapos, sumigaw ang pinuno, galit na galit. "Sabay-sabay, patumbahin natin." Muling sumugod ang 4 na lalaki. May lambat, may kawit, may sibat. Ngunit handa na si Ahasan. Umiikot ang kanyang buntot sa mababaw na tubig, lumilikha ng malalakas na alon na pumipigil sa paglapit ng mga lalaki. Sa bawat hagis ng lambat, mabilis siyang umiilag. Sa bawat saksak ng sibat, tumatama lamang ito sa tubig at putik. Nagkakagulo ang grupo. "Hindi natin siya maipit. Mas mabilis siya." Sa gilid, napansin ni Rosana ang isang lalaki na palihim na umiikot sa likuran. Hawak ang kawit, diretsong papunta sa vulnerableng bahagi ni Ahasan. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ahasan, sa likod mo!" Ngunit huli na, sumugod ang lalaki at inundayan ang kawit. TSRAK. Tumama ito sa kaliskis ni Ahasan. Dumulas ang bakal ngunit nag-iwan ng gasgas. Umaling-aw-ngaw ang mababang ungol ng taong ahas. At doon, may nagbago. Unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. Hindi na babala. Hindi na pag-iwas. Kundi galit na matagal nang kinikimkim. Malakas na pumitik ang kanyang buntot. Boom! Tumilapon ang lalaking may kawit at gumulong sa putikan. Napaurong ang iba. Ngayon ay may takot na sa kanilang mga muka. Hindi to ordinaryo. Huminga ng malalim si Ahasan, mabigat at malamig ang tinig. Huling babala. Umikot ang tubig sa kanyang paligid, parang buhay ang buong sapa. "Umalis kayo." Tahimik ang hangin. Ilang segundo ng matinding tensyon. Pagkatapos, bahagyang umatras ang isa sa mga lalaki. Pinuno. Ngunit ang pinuno ay naningkit ang mga mata. Galit na galit ngunit halatang nag-aalinlangan na. Mahigpit ang hawak niya sa sundang. Nagtagpo ang mga mata nila ni Ahasan. At sa sandaling iyon, malinaw sa lahat. Ang susunod na galaw ay magpapasya kung matatapos ang laban o lalo pa itong lalala. Nanatiling nakatayo ang pinuno, ngunit kitang-kita na ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri sa hawak na sundang. Sa unang pagkakataon, tunay niyang nasukat ang kaharap. Hindi ito basta halimaw na madaling hulihin. Humigpit ang kanyang panga. Umatras muna. Utos niya sa wakas, pilit matigas ang boses. Nagkatinginan ang kanyang mga tauhan. Halatang gulat, ngunit agad silang sumunod. Isa-isa silang umurong palayo sa gilid ng sapa. Hindi inaalis ang mga mata kay Ahasan. Tahimik na nakamasid si Ahasan, handang gumalaw anumang oras. Dahan-dahang umatras ang pinuno, ngunit bago tuluyang tumalikod, itinuro niya ang sundang kay Rosana. "Hindi pa ito tapos," malamig niyang sabi. Pagkatapos ay tumalikod siya. Isa-isa silang naglaho sa pagitan ng mga kawayan. Tahimik. Masyadong tahimik. Ilang segundo pang nanatiling nakataas ang katawan ni Ahasan, nagmamasid sa direksyong kanilang tinahak. Tanging nang tuluyan nang mawala ang huling kaluskos, ay saka siya bahagyang humupa. Unti-unting lumapit si Rosana sa gilid ng tubig. "Ahasan." Mahina niyang tawag. Dahan-dahang napalingon ang taong ahas sa kanya. Sa malapitan, mas malinaw ang gasgas sa kanyang kaliskis. Manipis ngunit sariwa. Nanikip ang dibdib ni Rosana. "Nasaktan ka." "Gasgas lang." Mahinahon nitong sagot, bagaman mabigat ang kanyang paghinga. Tahimik silang nagkatitigan. Maya-maya ay umupo si Rosana sa pampang, halatang pagod na pagod. "Hindi na sila basta titigil," mahina niyang sabi. Tumango si Ahasan. "Alam ko." Umihip ang malamig na hangin sa ibabaw ng sapa.
Babalik sila, mas handa, dugtong nito. Napayuko si Rosana. Sa isip niya, alam niyang totoo iyon. Hindi na simpleng usisa ang nakita niya sa mga mata ng pinuno, kundi matinding kasakiman at paghihiganti. Matagal na katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita si Hasan. Rosana, nag-angat siya ng tingin. Kung lalala pa ito, mababa nitong sabi, maaari kang mapahamak dahil sa akin. Unti-unting tumigas ang mukha ni Rosana. Matagal na akong namumuhay sa panganib, sagot niya. Pero ngayon lang ako may dahilan para lumaban. Bahagyang natigilan si Hasan. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad nakasagot. May kung anong mainit na damdamin ang gumalaw sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa napakahabang panahon ng pagbabantay sa sapa. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik niyang sinabi, "Kung ganon, hindi na kita hahayaang mag-isa." Muling umihip ang hangin. Sa di kalayuan, may uwak na biglang lumipad mula sa mga puno, parang babala. At sa kabila ng panandaliang katahimikan, parehong alam ni na Rosana at Hasan. Ang susunod na pagbabalik ng mga mangangaso ay hindi na basta pagsubok, kundi isang ganap na digmaan na magpapasya sa kapalaran nilang dalawa. Lumipas ang 2 araw na tila napakahaba. Tahimik ang baryo sa ibabaw, ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may kumakalat na kaba. Ramdam iyon ni Rosana sa bawat tingin ng kapitbahay, sa bawat bulong-bulungan na tumitigil kapag siya'y napapadaan. May kumakalat ng chismis. May halimaw daw sa sapa at may labanderang may alam. Isang hapon, habang naglalaba si Rosana sa pampang, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang kuliglig, walang ibon, masyadong tahimik. Unti-unti siyang napalingon sa tubig. Hasan, mahina niyang tawag. Agad na umalo ng siwang at bahagyang umangat ang taong ahas. Ngunit bago pa ito makapagsalita, may malakas na busina na umalingaw-ngaw mula sa daan patungo sa baryo. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Hindi iyon karaniwang tunog sa kanilang lugar. Mabilis siyang tumayo at sumilip sa pagitan ng mga kawayan. Nanlamig ang kanyang batok. Sa di kalayuan, may parating na kariton. Ngunit hindi iyon pangkaraniwan. May nakakabit na bakal na lambat sa likod at nakasakay ang pinuno kasama ang mas marami pang lalaki. Mas handa, mas armado. May dala pang malalaking lambat na bakal at makakapal na lubid. Bumalik sila. Mahina ngunit mabigat ang sabi ni Hasan mula sa tubig. Hindi na napigilan ni Rosana ang kaba sa kanyang dibdib. Mas marami sila ngayon. Humigpit ang mga mata ni Hasan. At mas handa. Mabilis na nag-isip si Rosana. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na sapat ang panlilinlang. Kung mahuhuli si Hasan, hindi niya kayang isipin ang mangyayari. Biglang humarap sa kanya ang taong ahas, mas seryoso kaysa dati. "Rosana," mababa nitong sabi, "oras na para ilabas ko ang yamang binabantayan ko." Natigilan siya. "Anong ibig mong sabihin?" Bahagyang lumubog si Hasan at nang muli itong umangat, may kakaibang liwanag na sumasalamin sa ilalim ng tubig. "Hindi lang ako bantay ng sapa," sabi nito. "May sumpang nakatali sa akin at sa kayamanang nasa kailaliman." Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Sa di kalayuan, papalapit na ang kariton. Mas malinaw na ang mga boses ng mga lalaki. Wala na silang oras. Unti-unting nag-angat ng tingin si Hasan sa kanya. "At kung gusto kitang tunay na maprotektahan, mababaan itong dugtong. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa akin." Humihip ang malamig na hangin sa ibabaw ng sapa. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Rosana. May mas malalim pang lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng tubig.
na ngayon pa lamang handang lumitaw. Mahigpit na napalunok si Rosana. Sa likod niya, palakas ng palakas ang kalansing ng bakal at yabag ng mga lalaking paparating. Ngunit sa harap niya, ang tinig ni Hasan ay may bigat na hindi niya kayang baliwalain. Ano ang katotohanan? Mahina niyang tanong. Unti-unting lumubog si Hasan sa tubig, ngunit hindi upang magtago, kundi upang ipakita. Biglang nagliwanag ang kailaliman ng sapa. Parang may kumikislap na mga bituin sa ilalim ng tubig. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Sa unang pagkakataon, nasilayan niya ang nasa ilalim. Isang malawak na hukay na puno ng kumikislap na ginto, lumang banga, at mga hiyas na tila sinauna pa. Kayamanan. Hindi mabilang. Napaatras si Rosana sa gulat. Iyan ang dahilan kung bakit ako isinumpa. Mababa ang tinig ni Hasan na umalingaw-ngaw mula sa tubig. Unti-unti itong umahon muli, mabigat ang mga mata. Dati, ako ay tao. Parang tumigil ang mundo. Hindi agad nakapagsalita si Rosana. Ano? Pabulong niyang sabi. Isang bantay ng yaman ng aming angkan. Dugtong ni Hasan. Ngunit dahil sa pagtataksil at kasakiman ng mga tao, ako ay sinumpa na maging bantay ng sapang ito habang buhay. Umihip ang malamig na hangin. At ang sumpa ko, patuloy niya, ay hindi matatapos hanggat may taong sakim na naghahangad sa kayamanang ito. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Rosana. Ngayon malinaw na ang lahat. Bakit siya hinahabol? Bakit may yaman? Bakit may sumpa? Ngunit bago pa siya makapagsalita, "Hoy, nandito sila." Nanigas silang dalawa. Mula sa likod ng mga kawayan, sumulpot ang grupo ng mga mangangaso. Mas marami, mas armado, at mas handa kaysa dati. May dalang bakal na lambat, may sibat, may lubid, at may ngiting sakim sa mga labi. Umakbang pasulong ang pinuno. Sa wakas, malamig niyang sabi habang nakatitig kay Hasan. Hindi ka na makakatakas. Agad na kumilos ang mga tauhan niya, pumalibot sa sapa. Nanlamig ang buong katawan ni Rosana. Masyado na silang marami. Masyado na silang handa. Ngunit sa tabi niya, naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng tubig. Unti-unting tumalim ang mga mata ni Hasan. At kung ito ang huling laban, mababa nitong bulong. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Rosana. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na sila aatras. Dahil ang kapalaran ng sumpa at ang kanilang dalawa ay magpapasya sa mismong sagupaan na paparating. Humigpit ang hawak ni Rosana sa kanyang alampay habang pinagmamasdan ng mga lalaking pumapalibot sa sapa. Wala nang atrasan. Ang pinuno ay ngumisi, saka itinaas ang kamay. Ngayon, sigaw niya. Sabay-sabay na inihagis ang makakapal na lambat na bakal. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak, sumabog ang tubig. Isang malakas na alon ang sumalubong sa mga lambat at sa gitna nito ay mabilis na umikot si Hasan. Ang kanyang dambuhalang buntot ay humampas sa ibabaw ng sapa. Dumilapon ang dalawang lalaki. Napatras ang iba. Ngunit mas handa ang grupo ngayon. "Lubid! Higpitan ninyo!" Sigaw ng pinuno. Mabilis silang kumilos. May dalawang lalaki na pumwesto sa magkabilang gilid at sabay na hinila ang makapal na lubid na may kawit. TSRAK. Sumabit ang isa sa kaliskis ni Hasan. Umalingaw-ngaw ang mababang ungol nito. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Hasan. Muling humampas ang buntot ng taong ahas, ngunit ngayon ay mas marami ang kumakapit sa lubid. "Hilain!" sigaw ng pinuno. Unti-unting humigpit ang mga tali. Sumikip ang dibdib ni Rosana. Kung magpapatuloy ito, mahuhuli siya.
Mabilis na kumilos ang dalaga. Hindi na siya nag-isip. Sumugod siya sa gilid at sinunggaban ang isa sa mga lubid. "Bitawan ninyo siya!" sigaw niya. "Umalis ka!" Galit na sigaw ng isang lalaki. Ngunit matigas ang loob ni Rosana. Buong lakas niyang hinila ang lubid sa kabilang direksyon. Sandaling nagkagulo ang puwersa. At iyon ang pagkakataon. Biglang lumubog si Ahasan ng malalim, sabay ikot ng kanyang katawan sa ilalim. Crack! Napigtal ang isa sa mga lubid. Tumilapon ang dalawang lalaking humihila. "Lintik!" sigaw ng pinuno. Ngunit hindi pa tapos. Muling umangat si Ahasan. Ngayon ay mas mabangis ang tindig. Umiikot ang tubig sa kanyang paligid na parang may sariling buhay. Huling babala, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Ngunit ang pinuno ay tuluyan nang nawalan ng pasensya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. "Patayin na yan!" sigaw niya. At sa isang iglap, inihagis niya ang mahabang sibat, direkta kay Rosana. Nanlaki ang mga mata ni Ahasan. "Rosana!" Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sa isang kisap mata, sumulong ang dambuhalang katawan ng taong ahas. At hinarang ang sibat. TSRAK. Bumaon ang sibat sa kanyang kaliskis. Umalingaw-ngaw ang malalim na ungol ni Ahasan. Napatili si Rosana. "Ahasan!" Tahimik na nahulog ang dugo sa tubig, manipis ngunit matingkad. At sa sandaling iyon, may nagising na mas matagal pang natutulog sa kailaliman ng sapa. Unti-unting umikot ang buong tubig. Mas malakas, mas mabigat, mas mapanganib. Dahil ngayon, hindi na lamang si Ahasan ang nagagalit. Pati ang mismong sumpa ng sapa ay nagsisimula ng kumilos. Sa unang patak ng dugo ni Ahasan sa tubig, nag-iba ang sapa. Biglang lumamig ang hangin at ang malinaw na tubig ay unti-unting umitim na parang may gumagapang na anino mula sa kailaliman. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki. "Ano to?" Umandar ang alon. Hindi na basta galaw ni Ahasan. Mas malalim, mas sinauna. Parang may ibang puwersang nagising. Umigting ang katawan ni Ahasan habang nakabaon ng sibat sa kanyang kaliskis. Ngunit sa halip na manghina, mas lalong tumalim ang kanyang mga mata. "Huli na kayo!" Mababa at umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Sa gitna ng sapa, biglang bumula ang tubig. Bumulwak. Parang may higanting huminga mula sa ilalim. Napaatras ang mga lalaki. "Pinuno, may mali." Ngunit huli na ang babala. Mula sa kailaliman, biglang umikot ang tubig at bumuo ng dambuhalang alon na umararo papunta sa pampang. Natumba ang tatlong lalaki. Nagkagulo ang grupo. "Umatras! Hindi ito normal!" Sa gilid napaluhod si Rosana sa takot at pag-aalala. "Ahasan, sugatan ka." Ngunit dahan-dahang umangat ang taong ahas. Tila binabalot ng umiikot na tubig ang kanyang katawan. Ang dugo na pumatak sa sapa ay nagliwanag sandali, bago tuluyang nawala. Gumagalaw ang sumpa. Mahina ngunit mabigat niyang sabi. Humigpit ang dibdib ni Rosana. Anong mangyayari? Bago pa siya masagot, biglang bumuka ang tubig sa gitna ng sapa. Isang malalim na ugong ang umalingaw-ngaw, parang napakatandang boses na nagmumula sa kailaliman. Napaurong ang pinuno. Ngayon ay halatang may takot na sa mukha. Anong kalokohan to? Unti-unting umangat mula sa ilalim ang isang umiikot na haligi ng tubig, madilim at mabigat, parang buhay na anino. At sa loob nito, may kumikislap na mga sinaunang simbolo. Nanlaki ang mga mata ni Ahasan. Nagising ang bantay ng sumpa.
Nanlamig si Rosana. Mas malala pa sa'yo? Hindi sumagot si Ahasan. Dahil sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang malalim at sinaunang tinig mula sa umiikot na tubig. Sinong nagpakawala sa dugo sa banal na sapa? Napahiyaw ang isa sa mga lalaki. Pinuno, umalis na tayo. Ngunit ang pinuno ay naniga sa kinatatayuan, nakatitig sa kayamanang kumikislap sa ilalim ng tubig. Kasakiman laban sa takot. At sa mukha niya, nanalo ang kasakiman. Mahigpit niyang hinawakan ang sundang. Kunin ang yaman, sigaw niya. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. At sa sandaling iyon, alam niyang mas lalala pa ang unos na kakaharapin nila. Hindi kayo nakinig. Umalingaw-ngaw ang sinaunang tinig sa buong sapa. Sa isang iglap, sumabog ang umiikot na haligi ng tubig. Parang buhay na ahas ang malalakas na alon na kumawala mula sa gitna at mabilis na gumapang papunta sa pampang. Whoosh! Tinamaan ang dalawang lalaking papalapit sa tubig at sabay silang tumilapon paatras. Nagkagulo ang grupo. Tumakbo kayo. Hindi to normal. Ngunit ang pinuno, si Cardo, ay nanatiling nakatayo. Nanlilisik ang mga mata sa kumikislap na kayamanan sa ilalim. Mga duwag! Sigaw niya. Ilang anino lang yan. Mabilis niyang inundayan ang lubid na may kawit, direkta sa gitna ng sapa. Ngunit bago pa ito makalubog, isang dambuhalang alon nang biglang umangat at hinampas ang lubid. Snap! Napigtal ang tali. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Sa gilid, pilit na tumayo si Rosana kahit nanginginig. Tama na! Sigaw niya. Umalis na kayo habang may oras pa. Ngunit huli na. Unti-unting bumuka ang tubig sa gitna. Mas malalim, mas madilim. At mula roon ay dahan-dahang umangat ang hugis na hindi pa kailanman nakita ni Rosana. Hindi ito ganap na anyo. Hindi tao. Hindi hayop. Kundi isang umiikot na anino ng tubig at liwanag. Parang mismong espiritu ng sumpa. Napaurong ang karamihan sa mga lalaki. Diyos ko! Ano yan? Mabagal na nagsalita ang sinaunang tinig, mas mabigat kaysa kanina. Ang mga sakim ay walang karapatang humingi ng habag. At sa isang kisap mata, umikot ang tubig sa paanan ni Cardo. Hoy! Sinubukan niyang umatras. Ngunit huli na. Mabilis na gumapang ang tubig sa kanyang mga paa, parang buhay na tanikala. Bitawan mo ko! Sigaw niya, nagpupumiglas. Nagkagulo ang kanyang mga tauhan. Pinuno, ngunit walang makalapit. Ang tubig sa paligid niya ay parang may sariling isip. Sa gilid, nanlalamig si Rosana. Ahasan, anong mangyayari sa kanya? Mabigat ang titig ni Ahasan habang pinagmamasdan ang nangyayari. Hinahatulan siya ng sumpa. Biglang lumubog ang paa ni Cardo sa putik na parang hinihigop. Hindi! Tulungan ninyo ko! Ngunit isa-isa nang umatras ang kanyang mga tauhan. Takot na takot. Sa unang pagkakataon, iniwan nila ang pinuno. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Unti-unting lumubog si Cardo hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang maawa kayo! Splash! Bigla siyang hinigop ng umiikot na tubig. At sa isang iglap, nawala siya. Tahimik. Biglang tumigil ang lahat. Unti-unting humupa ang alon. Unti-unting luminaw ang sapa. Parang walang nangyari. Isa-isang napaurong ang natitirang mga lalaki. Mga mukhang namumutla sa takot. Umalis na tayo. At sa wakas, tumakbo sila. Iniwan ang sapa. Iniwan ang kayamanan. Iniwan ang sumpa. Tahimik na napaluhod si Rosana sa pampang, hinihingal. Sa tabi niya,
Dahan-dahang humupa ang galit sa mga mata ni Ahasan. Ngunit sa kailaliman ng sapa, may mahina pang pag-ikot ng tubig. At sa dibdib ni Ahasan, ramdam niyang hindi pa tuluyang tapos ang sumpa. Matagal na walang nagsalita. Tanging ang marahang lagaslas ng sapa ang maririnig na para bang unti-unting bumabalik sa dati ang lahat. Ngunit sa dibdib ni Rosana, hindi pa rin humuhupa ang kaba. Dahan-dahan siyang tumingin kay Ahasan. Tapos na ba? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang taong ahas. Sa halip na patingin ito sa gitna ng sapa, sa lugar kung saan hinigop si Cardo. May mabigat sa kanyang mga mata. Hindi pa, mababa niyang sabi. Nanlamig ang batok ni Rosana. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting lumubog ang buntot ni Ahasan sa tubig at sa ibabaw nito ay muling kumalat ang mahihinang alon. Hindi na marahas, kundi parang may naghihintay. Ang sumpa ay nagigising kapag may dugong dumanak dahil sa kasakiman, paliwanag niya. Ngunit hindi ito tuluyang mawawala hanggat hindi natutupad ang kapalit. Napakunot ang noo ni Rosana. Kapalit? Mabagal na napalingon sa kanya si Ahasan. At sa unang pagkakataon, may lungkot sa kanyang mukha. Kailangan may isang taong pipili, mahina niyang sabi, kung ang sumpa ay magpapatuloy o matatapos. Parang huminto ang paghinga ni Rosana. Paano? Matatapos? Tahimik ang sapa. Pagkatapos ay sinabi ni Ahasan ang mga salitang kinatakutan niyang marinig. Kung may taong handang tumalikod sa kayamanan at patunayang mas matimbang ang puso kaysa sa ginto, maaaring maputol ang sumpa. Napatingin si Rosana sa ilalim ng tubig, sa kumikislap na yamang kanina pa niya nasisilayan. Napakarami. Kayang baguhin ang buhay niya. Kayang tapusin ang kanyang kahirapan. Tahimik ang hangin. At kung walang pipili, mahina niyang tanong. Mananatili akong bantay, sagot ni Ahasan. Habang may taong sakim na darating, may kirot na dumaan sa dibdib ni Rosana. Unti-unti siyang tumayo. Tahimik siyang lumapit sa mismong gilid ng sapa. Sa ibabaw ng kumikislap na kayamanan, huminga siya ng malalim. Sa likod niya, hindi gumagalaw si Ahasan. Naghihintay. Sa wakas, mahinang nagsalita si Rosana. Hindi ko kailangan ng ginto. Parang tumigil ang hangin. Dahan-dahan siyang lumuhod at isinawsaw ang kamay sa malamig na tubig. Pagkatapos ay mariing itinulak pababa ilang kumikislap na piraso ng ginto. Mas pipiliin ko ang tahimik na buhay kaysa kayamanang may kapalit na sumpa. Isang malakas ngunit hindi marahas na alon ang biglang kumalat sa buong sapa. Napatigil si Ahasan. Unti-unting nagliwanag ang tubig. Iba ang liwanag ngayon. Mas banayad, mas payapa, at mula sa kailaliman, muling umalingaw-ngaw ang sinaunang tinig. Ngunit ngayon ay hindi nagalit, kundi malalim at marahan. Naputol ang sumpang binuhay ng kasakiman. Nanlaki ang mga mata ni Rosana. Unti-unting bumalot ang liwanag kay Ahasan. Nanginginig ang kanyang katawan. Ahasan? Nag-aalalang tawag ni Rosana. Unti-unting nagbago ang anyo ng taong ahas. Ang kumikislap na kaliskis ay nagsimulang maglaho. Ang mahabang buntot ay unti-unting lumiit. Hanggang sa harap ni Rosana. Nakatayo ang isang binatang tao. Maputla, ngunit maamo ang mukha. At ang kanyang mga mata ay siya pa rin. Ahasan, pabulong ni Rosana. Marahang ngumiti ang binata. Ngayon ay malaya na. Salamat, Rosana. At sa wakas, sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, natahimik ang sapa. Ganap. Wakas.